sandigan, di magigiba. Si Kristo ang sandigan, di magigiba. Kasi lahat ng kabundukan, di magigiba. Ibabahagi sa atin ng ating tagapagsalita kung sino ang ating tunay na tagapagligtas at kung ano yung mga bagay-bagay na nagawa nating kaligtasan natin ng hindi po natin namamalayan. And this afternoon again, we are blessed for the Lord to send to us a speaker to give us this topic. Our speaker met the Lord in a Catholic Life in the Spirit seminar on April of 1993. So 28 years na po siya naglilingkod sa ating Panginoon full-time. He is a community worker of the Healing Ministry and the Speaker's Ministry. So to give us the topic about salvation, let us welcome with the love of the Lord, our brother in Christ, Brother Rafi De Leon. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Brother Vincent. And of course, thank you, Lord, for the gift of Brother Bingbong. Talagang sobrang miss ko po ang ating head servant. But anyway, like Brother Bingbong shared to us an important message this afternoon. The message of putting God first in our life. Napakagandang maalala natin yan. Napakaganda na yun yung maging maiwan na mensahe sa atin. Putting God first in our life. Kaya nga itong panayam na ito, hindi ko maaari natin itong simulan nang hindi rin tayo natin papayagan na mauna ang Diyos sa atin. Kaya samahan niyo po ako sa isang maiksing panalangin bilang pagsimula po ng panayam na salvation. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise and we thank you for allowing us to experience your love again to our head servant, Brother Bingbong. It was your grace, it was your love that has manifested throughout the day. Kaya naniniwala po kami na sa panayam na ito, patuloy mo kaming pangungunahan. Patuloy kang magbubunyag sa amin. Patuloy mo kaming kakausapin. At patuloy mong ipaparana sa amin ang iyong pag-ibig at ang iyong presensya. Lahat ng ito ay magaganap, Panginoon, para lamang sa iyong kapurihan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God is good and He is good all the time. Before I continue po, mas maganda po na maalala natin yung pong panayam na God's love. No? Kasi napakaganda kasi na yung kaligtasan doon kasi nagsisimula doon sa kwento ng God's love. Na ang lahat ay nilikha ng Diyos para sa ikakabuti nating lahat. Walang nilikha ang Diyos na masama. Walang nilikha ang Diyos na pangit. Walang nilikha ang Diyos na makakasira sa atin. Yung po yung kwento. And, God created everything in 6 days. In 5 days. He created everything in 5 days. He created light. He created water. He created everything. Bakit? Para paglikha niya ng tao, lahat ng pangangailangan ng tao ay nakahanda. Creation is a manifestation of God's love for us. Creation is the presence of God among us. Magandang maalala natin yun. Lalong-lalo na po pagka nakakaranas nga tayo ng mga kalungkutan. Mga kapatid, yung pong creation is the master plan of God for you and for me. Pag sinabi ko master plan, kasi pinapahayag doon na ang Diyos ay pag-ibig, na ang Diyos ay yun laging naka-present sa ating buhay. Kaya nga mahalaga maalala natin yun. Before He created Adam and Eve, everything that is good was already there. In fact, He made a special place for Adam and Eve. Anong lugar yon? Ang pangalan ng lugar ay Paradise. Paradise is not only a place, a special place for Adam and Eve. Paradise is the presence of God. Paradise is where Adam and Eve can
experience the presence of God. Kaya di ba, yun din naman tayo sa ating buhay ngayon. Kapag ka masaya, pagka feeling natin we are blessed because God is with us. So ibig sabihin, nagiging paradise lang yun because God is present there. Amen. And yung kwento ni Adam and Eve, yun, when God created Adam first, when God created Adam, Adam is complete. Amen. Medyo controversial kasi yung salitang yun. Kompleto si Adan, wala pa si Eva. Bakit kompleto si Adan? Nasa paraiso siya. Ay, ano meron sa paraiso? Diyos. Si Adan, wala pa si Eva, may forever na. Bakit siya may forever? Kasi meron siyang Diyos. Hindi niya mas mabigat ang susunod kasi hindi niya kailangan si Eva para maging kompleto because it is God who made Adam complete. It is God who fulfills Adam. It is God who satisfies Adam. Kompleto siya. Hindi nga siya pwede malungkot eh. Bakit? Nasa paraiso nga. Wala namang kalungkutan dun eh. Wala namang karamdaman dun eh. Wala namang struggle dun eh. Wala namang problema dun eh. Because God was there. Kaya nga, si Eva ulitin ko po yun, is Eva when God created Eve. It was because God planned to make Adam happier. Yung pong pagkakalika ng Diyos kay Eva ay isang regalo kay Adan. To tell Adam, I want to make you happy. Naalala ko, isa sa lagi ko naalala, binabanggit na lagi ni Brother Bibong ngayon. Ang LSS, hindi lang naman to para sa mga taong sira ang buhay. Hindi po, o taong sira ang pamilya, o taong wasak. Hindi. Ang LSS ay para sa mga taong gustong maging maganda pa ang buhay. Maaring kapatid, ikaw nandito, maganda ang buhay. Isa lang ang magandang balita. Pagkatapos itong seminar na ito, may igaganda pa ang buhay. Kung mas maganda na ang buhay mo, maaring ang buhay mo maging pinakamaganda pa. Because yun lagi ang plano ng Diyos. Yun lagi ang trabaho ng Diyos sa atin. Hindi siya naghahanap ng ikakahirap natin. Hindi siya naghahanap ng ikalulungkot natin. Hindi siya tayo binabantayan para parusahan tayo. Binabantayan niya tayo para bigyan tayo ng mas magandang buhay, mas magandang kinabukasan. Wow! Nakita naman natin sa istorya ni Brother Bingpong yan eh. Sa kwento niya, even those trials were converted so that his life become beautiful. So that his life become better than what he planned it to be. Ganon po yung plano ng Diyos sa atin. Kaya nga yung pagkakalikha ni Eva ay isang patunay na ang Diyos nagtatrabaho, kumikilos sa buhay natin para sa ikasasaya natin. Nung niregalo ng Diyos si Eva kay Adan, nung nilikha ng Diyos si Eva, binigay kay Adan, there was love, there was joy, there was peace. Bakit? Kasi they have God. They have fellowship with God. Hindi sila nag-aaway. Di ba ang gandang balita nun? Ba't di sila nag-aaway? Kasi nga, nasa paraiso, walang away. Amen. Their fellowship with God made them respect each other. Their fellowship with God made them love each other more. Yun po yung regalo ng creation. Yun po yung pinapakita sa atin nung union ni Adam and Eve. Napakagandang balita. But while they enjoyed everything, meron pa silang mga regalo ang Diyos sa kanila. They have supernatural life. Nire-review ko lang po yung God's love ng kaunti. What is supernatural life? Hindi sila nagkakasakit. Ang sakit ay dulot ng kasalanan. Since nasa paraiso lang and sin was not present, hindi sila nagkakasakit. Walang COVID.
Walang pandemic. Diba, no? Wala silang struggle na gano'n. Hindi nila kailangan yung mga bagay na yan. Bakit? Wala nang sakit. Supernatural life na. Hindi nga sila nagkakaedad. Hindi na nga nagde-deteriorate. They will not even die. Ano pang meron sila? They have abundant life. And you know, lahat ng ito resulta ng fellowship nila sa Diyos. Their supernatural life because God was with them. Abundant life was a result of their fellowship with God. What do I mean with abundant life? Wala na silang hahanapin pa. Kompleto ang buhay nila. Alam nyo, gustong-gusto sa buhay ni Adam at ni Eva. Alam nyo kung ano? Meron silang sinabi ni Lord sa kanila, maari niyong kainin lahat na nandito sa paraiso. Pag sinabi mo, maari mong kainin lahat yan, sa English, ang tawag doon, eat all you can. Wow. Pero kahit mag-eat all you can sila, hindi sila lumalaki katulad ko. Kahit mag-eat all you can sila, hindi sila magiging obese, hindi sila magkakasakit. But even if they eat everything, they simply enjoy it. They do it for the glory of God. Hallelujah. Ano pa meron sila? Dito yung bunga ng supernatural wisdom. Wala silang hindi alam. Hindi nila kailangan mag-aral. Hindi nila kailangan ng Google. They have wisdom. And what is wisdom? Alam nila yung tama at mali. At alam nila kung kailan dapat, paano iwasan na mali, paano gawin yung tama. Napakagandang regalo para sa kanila. But let me repeat. Yung ba'y nagbibigay sila ng kanila ng kaganapan? Hindi. Yung ba'y nagbibigay sa kanila ng satisfaction? Hindi. Yung ba'y nagbibigay sa kanila ng kapayapaan? Hindi. Ang nagbibigay nun ay Diyos. Take away God. Baliwala rin naman ng supernatural life. Baliwala rin naman ng supernatural wisdom. Baliwala rin naman ng abundant life. Sa totoo lang, marami sa atin subok yun. Yung istorya ni Brother Bing, materially well off. Politically well off. Nag-aral sa Catholic school. Wow. Yung story niya is a proof na a life without God is an empty life. Yun yung paulit-ulit niyang dinin. Kanina, meron siyang binanggit that made me, made me cry. Ang sabi niya, lagi ko naririnig ito sa kanya, pero binanggit niya kanina tao mo, lahat ng tao. Pera mo, lahat ng pera. But without God, you are nothing. And I like that statement because si Adam and Eve, oo, meron silang supernatural life. Oo, meron silang abundant life. Oo, meron silang supernatural life. But without God, it is nothing. They are nothing. And Brother Bing Bong only affirmed that with his own testimony. Subok din natin yan ng karamihan sa atin. Ilan ba sa atin na kahit maraming pera, pero wasak ang pamilya? Yung ba yung fulfillment? Yung ba talaga yung joy? Ilan ba sa atin na ang lalaki ng bahay, ang gaganda ng sasakyan, nakakaranas ng gano'n, pero hindi nagkikibuan ng mga anak, wasak ang pamilya. Is that happiness? Is that joy? See, those areas of our life only proves na everything becomes nothing if God will not be present. Kaya nga magandang maalala natin yun. Matalino man si Adan at si Eva. Meron man silang abundant life. Pero lahat ng yon nagiging masaya lang dahil meron silang Diyos. Amen. Ang kagandahan din nun, yung respeto at pagmamahal nila sa isa't isa. Napakagandang regalo. But one day, si Eva was walking, namamasyal. She encountered the devil. She encountered temptation. She encountered sin. Ang problema,
Problema, hinayaan niya yung makapasok sa buhay niya. Let me repeat ha. Hindi naman po, ilan ba sa atin nakaka-encounter ng ganyan? Na bless na bless. Pero pag minsan nakaka-encounter tayo ng kasalanan, and yet wala tayong kamalay-malay, we allow sin to enter into our life. When we allow sin to enter into our life, wala rin tayong kamalay-malay. We allow sin to damage us. Yung evil sa anyong ahas, tempted Eve by telling Eve, masaya ka ba? Siyempre, ang sagot ni Eva, of course. Nasa paraiso ako eh. Paano ako malulungkot? May Diyos ako, kumpleto ako eh. May kailangan ka ba? Wala. Wala akong kailangan. Kumpleto nga ako eh. Pangatlong tanong, nagagawa mo ba lahat ng gusto mo? Doon medyo siguro kung ako, medyo nag-isip si Eva, hindi nga naman niya nagagawa lahat ng gusto niya. Bakit? May isang bawal eh. Ano yung bawal? Bawal kumain ng bunga, ng puno, ng kaalaman. Ito lang muna ako ron. Kasi naalala ko yung binanggit ni Brother Bingbong kanina na Romans 8:6. In a way, sinasabi ng ahas sa kanya kay Eve, di mo naman pala kontrolado ang buhay niya. Masaya ka nga. Hindi mo naman nagagawa ang gusto mo. Ganun ba yung saya na gusto mo? In effect, the devil was telling Eve, maski kumpleto ka pa, kung hindi mo nagagawa ang gusto mo, hindi rin masaya. Temptation, my brother and my sister, will always convince us there is something better than God. Temptation will always tell us, may mas magpapasaya sa'yo kaysa sa Diyos. May mas magbibigay sa'yo ng kapayapaan kaysa sa Diyos. Yun yung trabaho ng demonyo eh. Amen. Kaya nga si Eva, yung pumasok niya, hindi ko nagagawa. Sa dinami-dami ng pwedeng kainin, ang pinili niya, subukan yung bawal. Maybe out of curiosity, maybe out of everything, maybe. But he forget, nothing will replace God in her life. Nothing will replace God in your life. Kahit anong ilagay mo sa puso mo. Gusto ko talaga yung story ni Brother Tim. Makapangyarihan, sikat, mayaman, nagagawa lahat ng gusto. And yet, he discovered something is missing in his life. Wow, ang sarap ng istorya niya eh. Istorya rin ng marami sa atin. Hindi ko po sinasabing masamang mangarap maging mayaman. Hindi ko po sinasabing masarap magkaroon ka ng gusto ng karangyaan. Or maging sikat, or maging successful. No. But what I'm telling, pag hindi mo kasama ang Diyos doon at ipinagpapalit mo ang Diyos doon, you are losing the most important thing in your life. Ang ganda po ng kwento ni Adan at ni Eva. Nakaka-relate kasi akmang-akma din sa kwento ni Brother Bingbong. Akmang-akma doon sa shinare niya sa atin ng lumang buhay niya. When Eve, sabi ng ahas kay Eva, ano bang sabi sa iyo ng Diyos dyan? Ano bang bawal dyan? Sabi ni Eve is, bawal ipuin at bawal kainin. Hindi po sinabing bawal ipuin. Ang sinabi, bawal kainin. Pero hindi sinabing bawal ipuin. Yung dagdag na istorya lang na yan. Yung dagdag na kasinungalingan already paved the way for sin in her life. Kaya nung kinain niya yung buti ko na sabihin mansanas. Yung bunga, nung kinain niya yung bunga, ang kinain niya ay kasalanan. Maraming tao na lagi sabi, wala namang masama diyan, marami namang gumagawa niyan, or okay lang yan, nakakalusot naman yan.
Meron isang masamang balita sa kasalanan, sa epekto nun, sa consequence ng kasalanan. Walang nakakalusot. Bakit? Pananagutan mo yung kasalanan mo, yung mismo ginawa mo, doon mo kailangan ang Diyos. Amen. Kaya tignan nyo, nung nagkasala sa iba, nung tinikman niya yan, ang unang-una niyang ginawa, dinamay niya si Adan. Kasi ang kasalanan, hindi lang naman pang mag-isa yan eh. Laging may karamay na iba yan. Pag galit ka, wala mo bang alam? Damage din yung taong kinakagalaw. Nagsinungaling ka. Hindi mo rin ba alam? Yung nakalusot ka man sa pagsisimul mo, yung ibang tao na apektuhan pa rin. Yung tatay, mga liwa, hindi ba niya alam? Apektado rin yung kanyang pamilya. Dang dadamay ang kasalanan. Bakit? They want to control their lives. Magawa yung gusto nila. Kasi ang sinabi ng ahas kay Eva, kasi pag kinain mo yan, magiging para kang Diyos. Control sa buhay. Kaya ang akmang-akma yung verse na ginamit eh. Alam niyo kung yung verse yun? Romans chapter 8 verse 6, diba? To be controlled by human nature results in death. Saan ba nanggaling human nature? When Eve ate yung bunga, the fruit of the tree of knowledge, nawala yung presence of the Holy Spirit in her heart. Ang pumalit ay human nature. Ang pumalit ay yung mali. Ang pumalit ay kasalanan. And it was really damaging for both her and of course, Adam. Alam niyo na pagkatapos nun, nagtago sila. Nung nagtago sila, ang ginawa ng Diyos, and this is really good news. Dito nagsisimula yung good news. Nung nagtatago sila, doon sila sinimulang hanapin ng Diyos. Napakaganda po. Kaya po, relate ako sa kwento ni Brother Bing kanina. Even in yung darkest hour ng buhay ni Brother Bing, ang sabi niya, doon ako sinimulang tawagin ng Panginoon. Like what happened to Adam and Eve. Di ba tinawag sila, nagtatago sila, they were in darkness, but God was calling their name. Adan, Eva, nasan kayo? Hindi sila tinawag para parusahan, hindi sila tinawag para sumbatan, tinatawag sila para muli silang ibalik. But unfortunately, when God asked them, anong nangyari? Bakit kayo nagtatago? Ang sinabi nila, nakahubad kami. Matagal na kayo nakahubad eh. Bakit ngayon nyo lang, bakit nyo nalalaman yan ngayon? Kasi ang sabi ni Adan, kasi yung babae, pinakain niya ako. Ang sabi ng babae, kasi yung ahas, tinukso niya ako. They never accepted the responsibility of their own mistake. I often wonder, kung kaya nung pa lang, tinanggap na nila yung pagkakamali nila, nanghingi na sila ng sorry, di sana nandun pa rin tayo sa paraiso. Because kahit gaano kalaki ang pagkakamali, mas malaki pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Hey, binanggit din ni Brother Bing kanina yun. Yung taong yun, 1,000 higit pang makasalanan sa akin, binago ng Diyos ang kanyang buhay. Ako pa kaya? Sinisigaw doon eh. Sinisigaw na no. God's mercy, God's forgiveness is always greater than our sin. Yun yung sinasabi ng Diyos eh. Kaya ano pang patunay na meron doon? Nung lumabas si Adan at si Eva sa paraiso, lumabas sila hindi dahil pinapalaya sila, kundi yung katigasan ng kanilang kalooban, yung katigasan ng kanilang puso. That's what separated them from God. God was reaching out. God was calling, but their stubbornness separated them from God. Ano ginawa ng Diyos? Kasi nakabalot lang sila ng dahon. Ang biro ko nga doon, minsan tinatanong, ano bang dahon yung pinambalot nila? Bakit? Maraming sumasagot sa akin doon. Yung dahon na yun, dahon ng papaya. Ay, naku po, ang katinon. Hindi yung dahon ng papaya. Dahon ng, ang binabanggit ko doon, dahon ng kaya ng malunggay.
Bakit daw na malunggay ginagamit ko? Kasi kahit anong takip mo sa kasalanan mo, hindi mo yun kayang takpan. Tanging pag-ibig ng Diyos lang ang makapagtatakip ng lahat ng kasalanan. Tanging pagmamahal lang ni Jesus ang makapaghugas ng lahat ng kasalanan. Kahit anong palusot, kahit anong pagtuturo, kahit sabihin mo pang hindi naman totoo yan, nothing will cleanse that sin except the blood of Jesus. Kaya nang lumabas si Adan at Eva, nasa hinabol sila ng Diyos, teka, hindi sapat ang damit nyo. Binigyan sila ng damit na gawa sa balat ng hayop. Genesis chapter 2 shouts that simulat sa Paul, even if Adam and Eve was in sin, hinahabol pa rin sila ng pagmamahal ng Diyos. Binibigyan pa rin sila ng proteksyon. Binibigyan pa rin sila ng provision. And throughout history, yun yung kwento ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Pagmamahal ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Kaya nga kung mapupunan po ninyo mula Old Testament hanggang New Testament, it was a love story of God pursuing His people, of God pursuing you, of God telling you, anak, andito lang ako. Tinatawag kita sa pangalan mo. And kapatid, before I continue, ikaw na nandyan, ikaw na nakikinig, wala pa kanina kay Brother B, magandang balita. Anumang, nasaan mang lugar ka, nasaan mang bansa ka, God have called you by your name. And the good news is He's telling you right now, salvation is available. His love, His mercy, His forgiveness is available for you and for me. Amen. Ano ginagawa ba ng mga tao for many years? Di ba? Puro rejection, nire-reject ang Diyos, nire-reject ang pagmamahal niya. Kaya nga nung huli, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. He sent Jesus, His Son, to save us. Kaya nga, mababasa natin yan, John 3:16. Ano sabi doon? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Wow! Napakagandang balita. Bakit binabalik? Bakit binigay ng Diyos si Jesus para sa atin? Para sa kaligtasan natin. Para pag tinanggap natin siya, bilang Panginoon tayo pagligtas, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Muling magiging makatotohanan sa ating buhay yung paraiso. Saan? Saan magiging makatotohanan ulit yung paraiso? Sa John 10:10. Pangako niya ni, I came that you may have abundant life. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Doon niya ibibigay ulit. Ang sinasabi niya, pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo, ang katumbas nun, magkakaroon ka ng pagkakataon sa John 10:10. Sabi ko nga ng isang beses parang buy one, take one, bilhin mo si Kristo. Maniwala ka sa Kanya, tanggapin mo ang epekto nun, ang bonus nun, John 10:10. Amen. Gandang balita, di ba? Brother, sister, sobra namang gandang balita nun, di ba? Tanggapin mo si Kristo, ang kapalit, John 10:10. Alam niyo po, minsan na nabanggit ko ito, na ikwento ko yan. Isipin niyo po ito. Ako po kasi, may mga apo na ako. Alam niyo, syempre, yung mga apo ko, syempre, mahal ko. Ngayong panahon ng COVID, wag na yung apo, gamitin ko na lang yung anak ko. Dito po si Angel, yung puso ko pong anak. Diba, itong panahon po ng COVID, before the vaccines came, I want you to think of this. Before the vaccines came, halimbawa lang, somebody will approach me and tell me, natuklasan namin na yung dugo ng anak mo na si Angel, meron siyang antibody na pwedeng gamitin sa vaccine to develop a vaccine para sa ikakaligtas ng lahat ng tao. Okay ba sa'yo na kumuha kami ng dugo sa anak mo? Siyempre, sasabihin ko, okay,
Sambag lang ba ang kailangan nyo? Sige, kuha kayo. Hindi. Kukunin namin lahat ng dugo niya. Kasi para sa lahat ng tao yung kailangan namin. Palagay nyo na isasagot ko. Oo agad? O mag-iisip ako? O magdududa ako? Malamang, malamang pa, hindi ako pumayag pa. Bakit? Siguro, ang sagot ko, maghanap pa kayo sa iba. Hayaan nyo, doon lang kayo maghanap. wag yung anak ko. Wag. Bakit? Mahal ko yung anak ko. Hindi ko yan ibibigay. Kasi alam nyo, baka maligtas pa yung mga may utang sa akin. Hindi naman marunong magbayad. Yung mga naninira sa akin. Masasama pa sila. Buenas naman sila. Mamatay ang anak ko para sa kanila. Napaka-human nature ng isip ko, di ba? Pinagamit ko lang yung language ni Brother Vic. Napaka-human nature ng isip ko. Kasi ang Diyos, binigay niya si Kristo for us who is undeserving, who is unworthy. And yet, hindi natin hiningi. He freely gave His Son para sa kaligtasan natin lahat. And wow! Napakagandang balita na nothing will now separate us from the love of God because of Jesus. Unfortunately, marami na sa atin, hindi na hindi na kay Lord. Medyo may nakakita na tayo ng mga substitute. Anong substitute? May mga kapalit na tayo nagbibigay ng saya sa atin. May mga pinagkukunan na ng kaligayahan. Alam nyo, pag ginamit yung substitute, panandalian lang yan. Hindi siya permanente. Like, ano bang mga substitute yan? Like pera. Like power. Sabi nga ni Lord, di ba, sobrang lungkot na. You cannot serve two masters. You're gonna serve both God and Mammon, and money or treasure. Yun yung sinasabi niya. Pinapantay lang niya kasi alam niya sa puso ng maraming tao, pagdating sa pera, halos siya. Pag masyadong, teka po muna, baka ma-misinterpret ako. Hindi po masama ang pera. Hindi po masama maging mayaman. Hindi po masama yun. Ang masama, masyado mong mahal ang pera kaysa sa Diyos na enough para makipagmurahan ka, enough para makipag-away ka, enough para sumpain mo ang pamilya mo. Dahil saan? Dahil sa pera. Lagi ko na ikikwento ito eh. Aanhin mo, kung hindi ko po kasi kung meron ng iPhone 11 ba? Kahit yung pinakabago mong telepono, yun yung pinakamahal, pinaka-updated, pinakamaganda ang camera. Yung bang pag-picture, kunwari ako merong iPhone, pag-picture ko may buhok na ako doon, sa ganda ng teleponong yun. Baliwala pa rin ang teleponong yun. Kung ang ka-text ko, lagi ay kaaway ko. Kung ang telepono yung ginagamit ko para makipag-away ko, that means nothing. So you see? Kaya nga, I was so blessed kasi nasimulan po yung araw natin na meron akong susundan na testimony. Yung testimony, Brother Bing, was a proof na kahit gaano kakayamanan, kalaki ang kayamanan mo, kahit gaano ka-powerful, there will always be a need for God because it will never give you true joy and happiness. Sa kwento rin nga ni Brother Bingy, yung isa pang ginamit niyang kapalit ng Diyos sa buhay niya ay mga bisyo eh. Ala, babae, sugal. Hindi niya ginamit yung salitang ala kanya.
babae, sugal. Ako, ginamit ko kasi yung alak at drugs. Yan yung buhay ko eh. Yung pamalit, doon ako nakakaroon ng konting saya. Naalala ko pala yung kaibigan ko. Okay, ako po this happened around 8 years ago, 7 or 8 years ago. So, mga 45 years old ako nung 45 din yung kaibigan ko. Nakasalubong ko sa kalsada. Nasabi ko sa kanya, biniro ko siya. Uy, parang gwapo mo naman. Siyempre, may date ako eh. May date kayo ni kumare? May asawa na siya eh. Ay, wala na. Matagal na kami wala eh. Iwalay ni kumare mo. Sino ka-date mo? May bago akong girlfriend, pre. 18 years old. Hindi ako makakibo. Kasi sinabihan niya kagad ako. Sabi niya, oo. Baka naman sabihin mo, kung basermonan mo ako na 18 years old ang girlfriend ko, masama na akong tao. Bakit pare? Wala na ba akong karapatang lumigaya? Kung ang kaligayahan niya, 18 years old, hindi Diyos, ano ko sasabihin sa kanya? Ikaw, kapatid, kung ang kaligayahan mo, yung ginagawa mo, maaawat ka ba? Pero di ba, ang ganda, pagkakataon ngayon, yung istorya ni brother being revealed, that when he was down, he was lifted up, not by money, not by his vices, not by anything. Hindi yung mga ipinalit niya that lifted him up again. It was God. Hallelujah, di ba? Sobrang ganda ng story. Yung story sinasabi, hindi mo sabihin mo, kumbinsin mo yung sarili mo na lahat yan ay tama. Kumbinsin mo na sarili mo na lahat yan ay maganda. Pero hindi pa rin mapapalitan yan ang lugar ng Diyos sa buhay mo. Huli lang na-realize ni Adan at ni Eva yan. Huli na nang nilang nakita yan. Nung nagsimula na sila mag-suffer sa consequence ng choice nila. Wala namang lalaki na maganda ang pamilya, maayos ang buhay, na masaya, gigising isang araw at sasabihin niya, parang ngayong araw na ito, masarap magkaroon ng kabit. Walang ganun. Wala rin naman, hindi rin naman ako nagsimula na adik agad, lasinggero agad. Hindi naman ako ganun nagsimula. Nagsimula ako sa patikim-tikim. Sa mga babae, minsan pa-text-text. Lahat naman nagsisimula sa maliit eh. Si Eva, saan ba nagsimula yung maliit? Diba? Sa isang kagat. Sugal. Wala naman nagsisimula sa garol agad eh. Papiso-piso muna eh. Anong ibig ko pong sabihin? Huwag kang maniwala na kaya mo tigilan yan. Na kaya mo yan. Na makokontrol mo sarili mo dyan. Doon ako napahamak. Let me repeat. The more you convince na kaya mong kontrolin yan, wala kang kamalay-malay, ikaw na ang kinokontrol niyan. Yun yung human nature eh. Yun yung sinasabi kanina eh. To be controlled by human nature results in death. And what is that? Yung lalaki na naghanap ng fling. Hindi mo ginagamit na ngayon, di ba yung kabit? Masakit sa tenga ang kabit eh. Ang ginagamit ng fling. Ano pa mga ginagamit? Other women. Wala naman naghahanap ng gano'n. Wala. Wala naman nagsasabi. Pag naman nagsimula siya, hindi naman niya iisipin masisira ang pamilya niya eh. Mawawala respeto ng anak niya eh. Hindi naman niya kanya takbo ng isip. Ang takbo niya, nag-i-enjoy lang siya eh. But you see, as kanina sa kwento po eh, sa sharing eh, when yung Holy Spirit is when human nature is in control of your life, ang resulta is death. And what is death? Ganda ng kwento. Death in the family, death
Death ba dahil may namatayan? Hindi. Namamatay ang respeto, namamatay ang pagmamahalan, namamatay ang pag-iintindihan, nagmamatay ang pagpapatawaran. Kaya maraming broken family. Kaya maraming, hindi lang broken family, broken dreams. Kaya rin maraming sira rin ang hanap buhay, sira rin ang negosyo. Dahil because of these things na akala nila makokontrol nila. And yet, wala silang kamalay-malay. Kasama po ako doon. Walang kamalay-malay dati. It is separating me from my God. But maybe you are asking me, brother, hindi naman ako lasinggero, hindi naman din ako babaero, hindi naman din ako drug addict, hindi naman din ako sugarol. Bakit? May mga bahagi ng buhay ko, hindi ako mailigtas ng Diyos. Bakit hindi ko maranasan yung kaligtasan na sinasabi mo? Bakit? Hindi naman ako masamang tao. Hindi naman ako, palasimba naman ako. Ako naman yung active sa simbahan. Bakit hindi ko ito maranasan? Anong nangyayari? Maganda maalala natin. Kasi baka meron tayong ibang tagapagligtas. Ano ibig sabihin ng ibang tagapagligtas? Meron tayong, we have other saviors. Ano yun? Like what? Well, huwag na tayong lumayo. Sarili lang natin. Alam mo, wala tayong kamalay-malay. Yung mismo sarili natin ay iniisip nating tagapagligtas natin. Yung pride, yung self-centeredness, yung selfishness, wala tayong kamalay-malay. Ito yung nagiging dahilan para ang Diyos walang magawa sa ating buhay. Alam nyo, balikan ko po yung kwentong cellphone kasi ngayon po ako yung nag-share sa inyo sa Zoom. Ang gamit ko po ay cellphone. Alam nyo po, ngayon, ang cellphone, ang layo-layo na kaysa dun sa mga unang lumabas na cellphone. Napunan nyo ba yung mga unang lumabas na cellphone? Pagkakalalaki nun, di ba? Parang may dala kang sariling landline. Ganun yung mga naunang cellphone eh. Tapos lumiit. Tapos ngayon medyo malaki na. Ngayon malaki na, ang dami na niyang features. Maaari kang tumawag, maaari kang mag-text. At hindi lang yan, pag may internet ka, pwede ka mag-message, pwede ka mag-Zoom, pwede ka mag-Skype, pwede ka mag-video call. Ang dami mong pwedeng gawin. And aside from that, pag meron kang computer, pwede mo rin gawin yung mga bagay na yan. The communication has never been easy. Ngayon, kaysa ngayon, communication today is really, really easy. Amen. But sa totoo lang, kahit ang communication is really available, marami pa rin tao hindi nagkikibuan. Marami pa rin tao. Iabot lang yung kamay. Makipagkasundo, hindi pa rin magawa. Bakit? Right. Sariling diskarte. Sariling kaligtasan. Alam mo kapatid, hindi ko naman maalis sa'yo. Siguro nasaktan ka kaya nahihirapan ka. Hindi ko naman aalisin sa'yo. Hindi ko naman aalisin. Hindi mo kasi alam yung story, brother. Kaya madali mo sabihin, dami naman nagsabi sa akin. Tama ka, nasaktan ka? Oo, siguro. Ipine-prevent mo lang, masaktan ka ulit. Pero sana maalala mo. If God has been patient with you, if God has forgiven you, even if you're in sa pinakamalaki mong kasalanan, it is grace. It is that grace that should push you towards reconciliation. Pride has always separated us from each other and from God. Wala kang kamalay-malay. Ako, ikaw. Kakaroon tayo ng distansya sa isa't isa at sa Diyos. Dahil bakit? Naniniwala tayong nasa katuwiran tayo.
Alam mo, sa totoo lang, kapatid, isang magandang katwiran na matutunan natin. Ano yan? Na ang Diyos nagpakababa para matuto tayong magpakababa. Ang Diyos naman nandun na sa langit. Hindi na niya kailangang magpakatao. Pero nagpakatao siya para maintindihan natin na ang susi ng kaganapan ng buhay ay nagsagpapakababa. Ano pa yung mga ginagamit natin ibang tagapagligtas? Well, yung bang religion or religiosity, yung bang pahabaan ng dasal, especially sa Love Flock po, meron tayong 2,000 Hail Mary's devotion. Pag active ka doon, baka ma-confuse ka na na okay na. Hindi po. Ang religiosity sometimes blinds us to the fact that the more religious we are, the more we need God. The more religious we are, the more we need God to transform us. The more we need God to reveal anong areas ng buhay natin, hindi siya nakaka-form. Hindi siya nakakagalaw. Hindi siya malaya nakakakilos. Maski nga yung religion, maraming tao nagsasabi, lipat kayo sa amin. Lipat kayo dito sa amin, maliligtas kayo. Dito, magkakaroon kayo ng kaligtasan sa Katolik. Lagi kong sinasagot pag may nagsasabi sa akin gano'n na ibang religion. In respect po sa ibang religion. In respect. Isa lang po ang sinasagot ko doon. Ang sinasagot ko, patawarin niyo po ako, hindi ako makalipat sa inyong religion. Bakit? Madamot ang Diyos na pinapakilala mo sa akin. Ang Diyos na kilala ko, mahaba ang awa, malawak ang pagmamahal na hindi kayang sukatin. Sakop lahat sa kaligtasan ang pagmamahal at pagmamahal niya ang lahat ng tao. Kaya nga nung may nakakwentuhan ako, gusto ko yung binabanggit sa akin, nakakwentuhan ko, sabi niya, napunan mo ba Brad? Ang naalala kong huling malaking baha kasi yung sa Tubigaraw. Alam mo ba Brad, nung binaha sa Tubigaraw, binaha lahat ng tao doon, maraming binaha. Ay syempre, oo nga naman. Binaha doon ang Katoliko, binaha ang born again, binaha ang Iglesia ni Cristo, binaha ang Muslim. Lahat, anumang religion, binaha. Amen? Pag sa baha, apektado lahat sa kaligtasan, hindi. Ang ganda-ganda ng wisdom, di ba? Napakasimple lang. Pag sakuna, sakop lahat ng tao, pero sa kaligtasan, hindi. Kasi nga, ang tao nakakondisyon na ang Diyos nagpaparusa. Kanina pa natin pinatutunayan, pinakikita na ang Diyos mo at Diyos ko hindi nagpaparusa. Kaya nga sinasabi ko at dinidiinan ko na kung Katoliko ka, hindi mo kailangan magpalipat-lipat ng religion. Ang kailangan mo, tanggapin mo ang Diyos bilang Panginoon, bilang tagapagligtas at magkakaroon ka ng kaligtasan. Amen. Religion will not save you, but religion is an avenue for salvation. Ano pa yung mga ibang kaligtasan? Superstition, yung ginagamit. Ano pag sinasabi kong ginagamit ng kaligtasan? Kasi kaya ako nagagamit po yung term na yan is sa John 3:16, nandun mo makikita yun For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish. Ang sinasabi doon, nung binigyan ka ng Diyos ng regalo ng pananampalataya, nung binigyan ka ng Diyos ng regalo ng pagtitiwala sa Kanya, inaasahan ng Diyos, gagamitin mo yon sa bugtong na anak. Kaya ka nga magkakaroon ng eternal life. But if your faith, gagamitin mo sa superstition, then your faith, hindi na siya for eternal life. Amen. Di ba? Superstition. Halimbawa, naniniwala ako na, lalabas ako, yung mga anak, ikot yung plato,
Tapos mamaya uuwi ako. Ba't iniikot ang plato? Di ba para hindi madisgrasya? Uuwi ako dito. Sasabihin ko sa mga anak ko, anak, thank you sa plato. Hindi ako nadisgrasya. Sino nagligtas sa akin? Ang tagal na nating pinaniniwala na superstition, yung mga pamahiin. Di ba ang kasabihan dyan is wala namang mawawala? Wala namang masama dyan? Well, I'm telling you right now, may mawawala. Ano yan? Yung buong pananampalataya mo kay Kristo bilang tagapagligtas mo. May masama? Oo, merong masama. Bakit? Ninanakaw ng pamahiin ang lugar ni Kristo sa buhay. Ano pa yung mga nagnanakaw yan? Anting-anting. Horoscope. Ano pa? Ano pa yung mga maraming lang din na anting-anting, horoscope, ano pa ba? Chain letter, faith healer, pungsoy. Dami na nga. Bigyan ko po kayong halimbawa. Naalala ko lang po ito. Lagi ko po itong kinikwento. Several years ago, bago-bago po akong speaker, meron ako kapitbahay na yung kanyang anak ay nagkasakit baby. Sabi niya, Kuya, pwede mo bang tignan itong bahay ko? Bantayan. Sige, kasi dadalhin ko sa manggagamot yung anak ko. Okay. Dadalhin niya sa manggagamot. Okay. Kasi pag sinabi mo sa akin, dadalhin mo sa manggagamot, ang nasa isip ko, dadalhin mo sa doktor. Yun naman talaga yun. Dadalhin mo sa doktor. Nung dumating siya, sabi ko, kinamusta ko yung bata o kumusta naman yung anak mo? Ang sabi niya sa akin, Kuya, nabate, nausog. Alam niyo, sa totoo lang, alam ko rito maraming matatalino. Sa totoo lang, pero hanggang ngayon, walang medical term ang pagkakalam ko sa usog. In fact, pag in-English mo ang usog, walang isa lang ang alam ko na English ng usog. Gusto nyo malaman ano English ng usog? Move. Wala namang iba. Diba? Pag sinabi mo, move, ang sinasabi mo, move ka dyan, Lord, ito ang faith ko, hindi para to sa'yo, para sa albularyo. Yun yung sinasabi mo, move, Lord, I do not need you here. Kaya yung usog, move. Sabi niya, nausog. O anong ginagawa pag sa usog? Sabi niya ay, alam niyo naman kung anong ginagawa, diba? Lalawayan. Sino raw nakausog sa anak mo? Mataba daw. Mataba. Siguro hindi naman ako. Hindi, bilog daw eh. Bilog na mataba. Parang kilala ko yun. Kilala niyo ba yun? Bilog na mataba? So sabi ko, anong gagawin ko sa anak mo kung ako nakabati sa kanya, anong gagawin? Ang bilis-bilis, di ba? Alam niyo naman, anong gagawin? Lalawayan. Sabi ko, patawarin niyo po ako sa gagawin ko. Sabi ko, ako ay, pag ginagawa ko, I do things from the bottom of my heart. Sabi niya, talaga po, sige, lawayan niya na. Okay ha, sorry po, ganito talaga ginawa ko. Okay, lawayan natin, gusto mo. Sabi niya, brother, kuya, kadiri ka naman, kuya. Sabi ko, from the bottom of my heart, inuhugot ko sa kaloob-looban ko para madaling gumaling. Kadiri ka, kuya. Sabi ko sa kanya, nung sinabi mo pa lang sa akin, lawayan siya, nakakadiri na yun. Bibigyan kita ng mas malakas sa laway. Ano yun? Pangalan ni Jesus. Dadasalan ko yung anak mo, sigurado kung gagaling yung anak mo, hindi dahil sa laway ko, kundi sa pangalan ni Jesus. Diba kapatid? Ano ba naman talaga nagpapagaling? Laway? O Diyos? Ano ba talaga nagliligtas? Plato? O Diyos? Ano ba talaga nagbibigay ng kaligtasan? Kailangan ba talaga ng Diyos ng katulong para iligtas ka, para ayusin ang buhay mo, para pagalingin ka? Kailangan ng Diyos? Iba hindi naman.
And yet, we have always believed, wala namang masama, wala naman, di ba? Kaya nga ngayon marami pa rin naniniwala sa chain letter Kaya nga ngayon, marami pa rin naniniwala na pag hindi mo ito dinistribute, mapapahama ka. Hindi mo ba napupuna? Those are lies peddled by Satan to convince you that your God is a punishing God. Pag di ka bumait, lagot ka. Parurusahan ka. Ganon. Sino ba naparusahan? Na nagkakasala ka, sino naparusahan? Nung adik ako ba pinako o siya? Tapos pag nagdumadami problema natin, di ba? Ito tinuturo mo. Kasi pinabayaan mo ako. Kasi di ka nakikinig sa dasal ko. Kasi ganyan ka. Kasi ganyan ka. Hindi mo naman tuturo yung pamahiin Hindi mo naman tuturo yung anting-anting Hindi mo naman tuturo yung albularyo Hindi mo naman tuturo yung faith healer. Hindi mo naman tuturo yun Ang sino tuturo mo? Na may kasalanan, ba't ka nagkakaproblema? Di ba laging ito? Pag may masamang nangyayari, siya agad. Ang faith natin, hindi para kaya nga magandang paalala ko sa iyo, kapatid ko kay Kristo, ikaw na nandiyan. Ano yung kinakapitan mo hanggang ngayon? Mga paniniwala sa buhay. Hindi mo ba napupunal na yung kinakapitan mo ay lalo lang nagpapahamak sa iyo? Bakit di mo subukang bitawan yan para malaya yung kamay mo na maikapit mo sa tagapagligtas mo? Kung ano-anong kinakapitan natin. Kaya hindi tayo makakapit ng lubos kay Kristo. Nalilimutan kasi natin na ang Diyos ang tanging tagapagligtas sa lahat ng area ng ating buhay. Physical, emosyonal, spiritual, financial, pamilya, relasyon, mga problema, maski sa COVID, Diyos lang ang tangi nating kaligtasan. You know, God never really abandoned us. God never really punished us. Never. Hawak ko ulit yung krus. Kaya nga po ako, pag nabibigatan ako, titingin lang ako sa krus. Alam niyo kung bakit? Alam ko, mahal ako ng Diyos ko pag nakikita ko yung krus. I deserve that. He does not deserve that. But He chose that so that I will not be punished. But yet, I will have salvation. Your God is so big. He chose to be small. Alam nyo, may nabasa ko several years ago about kwento ng isang tao. Nag-share siya na one day, I was walking and then I was talking to God. And sabi niya, Lord, explain to me how it is that you are God and how come you become a human. Sabi ng Diyos sa kanya, nakikita mo yung caterpillar niya. Alam niya yung caterpillar, yung uod. Oh yes, Lord. Kaya ka ba maging uod para mailigtas yung uod?
Sino sa inyo ang taas ang kamay, ang amen? Payag ka bang maging uod para mailigtas ang uod? Ang sagot niya, Lord naman, sobra ka naman. Uod yun eh. Ikaw naman, Lord. Sobra ka naman, Lord. Ang sagot ng Diyos, kasi hindi mo alam maano maging Diyos at magpakatao. God is so big. He chose to be small. He chose to be crucified. He chose to be human. He chose to suffer. To reach out to you, my brother and my sister. God is reaching out to you right now. The way He reached out to Brother Bing when he was in jail. God is reaching out to you right now at the very place where you are. Saan ka man nakaupo, saan ka man nandoon. God is reaching out to you right at this very moment. Ano man yung emotion, nararamdaman mo, ano man ang pinagdadaanan mo, ano man ang problema mo, ano man ang tumatakbo sa isip mo, God is calling you by name and reaching out to you. You know, hawakan ko po yung this. He did this because He was thinking of you. That is the good news of salvation. He chose this because of you. Yung Diyos mo who is above everything chose that for you. Kung naiisip mo minsan na parang walang pakialam ang Diyos sa'yo, just want you to look at that cross. Because that is for you. He chose that to be crucified, to be rejected, because He was thinking of you. Let us bow our heads, brothers and sisters. I will invite you to taste that good news today. Tikman uli yung napakagandang katotohanan na merong Diyos, napakalaki ng pagmamahal na kahit pakiramdam mo, kinakain ka ng guilt, kaya ka pa rin yakapin ng Diyos. Na kahit palagay mo na ang Diyos ang layo-layo, ngayong oras na ito, pinararamdaman sa iyo ng Diyos, lumalapit siya at pinapaalalang mahalaga ka sa Kanya. Panginoon, napaka-buting. Sinimulan mo kami ng LSS ngayong araw na ito sa istorya ng pag-asa, sa istorya ng bagong buhay na binigay mo sa aming head servant. Pinakita mo sa amin na walang pulungan, walang kasalanan, na hindi mo kami kayang palayain, na hindi mo kami kayang iligtas, na wala kang gagawin para lamang, Lord, makita namin ang daan ng kaligtasan. Yumuyuko kami ngayong oras na ito kasi humihingi kami ng tawad. Tawad sa maraming oras, panahon na inaksaya namin ang aming pananampalataya. Pananampalatayang ginamit namin sa anting-anting. Pananampalatayang ginamit namin sa aming mga sarili, sa pamahiin, at kung ano-ano pa. Pananampalataya na imbis na magpalapit sa amin sa iyo, lalo lamang nagpalayo. Panginoon, patawarin mo kami ngayon.
At hayaan mong yung pagpapatawad na yon ang magbigay sa amin ng bagong pag-asa, bagong buhay, bagong karanasan ng kaligtasan. Lord, ikaw yung aming Diyos who was crucified, who died, and who was trampled because you are thinking of us. Today, Lord, allow us to acknowledge the truth that you are the God who is above everything. And yet for us, you chose to be trampled on the ground because you are thinking of us. Lord, today, gusto lang namin purihin ka by telling you, Lord, you are above everything, above all kings. And yet, by your goodness, you are thinking of us. Above all powers, above all kings, above all and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You before the world began, above all kingdoms. Yes, you are, Lord. Above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's a way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone.
trampled on the ground. You took the fall and taught of me. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang hapon po sa inyo.